hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan. Hindi kasakiman. Walang buwang ang bulag sa gabinete na ito! Pinaglalaroan lang nila tayo. Paano ang aming mga negosyo? Negosyo! Bayan o sarili politika! Paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mga alipin tayo sa sarili nating bayan? Hindi hadas! Nasisikmura ba ng gabinete ang ganitong ataksyon? Wala! Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaway ang ating sarili. Kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Tama sa'yo na Luna. Kailangan na tayong kumilos! Sa panahong ang bayan ay nababalot ng takot, ang katahimikan ang naging tanikala. Mga tinig ang pinatahimik, mga pangarap ang sinikil. Ngunit sa gitna ng dilim, may isang isipan ang tumangging yumuko. Hindi espada ang kanyang sandata, kundi mga salita. At sa sandaling iyon, hindi lamang isang tao ang nagising, kundi ang buong bayan. Walang alipin kung wala magpapalipin. Nasaan ang buwis? Ito naman po ang aking ginita. Hindi to sapat. Sumunod ka kung ayaw mong parusahan. Nakakatakot! Mas wala tayong magawa. Hindi ito tama. Tumahimik ka. Mapapahamak tayo. Hanggang kailan tayo matatakot? Wala tayong laban. May laban tayo kung pipiliin nating tumindig. Hindi lahat ng kadena ay nakikita. May mga gapos na nakatanim sa isipan. Sa liwanag ng hapon, makikita ang isang bayang naglalakad ng nakayuko. Hindi dahil sa rehas, kundi dahil sa pangamba. Ang tunay na bilangguan ay pagpayag na manatiling tahimik. Sa bawat pang-aabuso, may pagpipilian. Manahimik o tumindig. At sa sandaling may pusong tumangging magpasakop, doon nagsisimula ang paglaya. Sapagkat walang alipin kung walang magpapaalipin. Nasa 18.6% ng mga kabataan po sa Pilipinas ang hindi nag-aaral sa ngayon. In the Philippines, thousands of students still struggle to access quality education. Poverty and financial difficulties force many children to drop out of school. But quality education is a fundamental human right. Ang edukasyon ang susi sa kinabukasan. Anak, ba't hindi ka pa natutulog? Dahil nais kong matuto. Nais kong makatulong sa ating bayan. Hindi madali ang landas na ito. Ngunit naniniwala akong ito ang tama. Andres, naniniwala rin sa'yo. Ang kaalaman ang magbibigay sa atin ng lakas. Ang edukasyon ang magpapalaya sa atin. Bakit pinili mo ang landas na ito, Andres? Dahil naniniwala po ako na ang edukasyon ang susi sa kinabukasan. Andres, gusto ko rin matuto. Oo, halika. Sabay-sabay tayong matuto para sa kinabukasan ng ating bayan. Sa bawat kabataang natututo, may bagong pag-asa. Sa bawat pusong lumalaban, may bagong bukas. Sa bawat taong may tapang na mangarap,
Ang bayan ay muling mabubuhay. Ang edukasyon ang tunay na susi sa kinabukasan. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan! Ang hirap ng buhay. Hindi ko na alam kung paano pa kami mabubuhay. Hayaan po ninyo, tutulungan ko kayo. Salamat inyo. Bilang na lang yung kabataan na may malasakit. Kung hindi po tayo magtutulungan, sino pa po ang gagawa? Andres! Naririnig mo ba ang balita? Ano yon? Mas tumataas na naman ang buwis. Paano na tayo mabubuhay nito? Parang wala na tayong pag-asa. Talaga bang wala na tayong magagawa? Mga pag-aaral, anong nais ninyo para sa inyong kinabukasan? Gusto ko po makatulong sa aking pamilya. Gusto ko po magkaroon ng magandang buhay. At naniniwala ba kayong kaya ninyo itong makamit? Ang kinabukasan ng bayan ay nasa inyong mga kamay. Ang lakas at talino at ang pag-asa ng bayan ay nasa kabataan. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ako po kaya, may magagawa. Ang bawat kabataan ay may kakayahan magdala ng pagbabago. Sa mga nagdaang kaganapan sa ating bayan, hindi natin maipagkakaila na kabataan ang nanguna. Kabataan ang naging boses at kabataan ang nagsulong ng protesta laban sa mga tiwaling politika. Matatandaang nitong nagdaang eleksyon na kabataan ang nagsulong at nagtulong-tulong upang maipanalo ang nararapat. Sila din ang naging daan upang maikalat sa iba't ibang uri ng social media ang bawat plataporma ng napupuso ang kongresista. Nagsimula na nga ba ang pagbabago ngayong naglalabasan na ang mga kabataang edukado? Ito na nga ba marahil ang sagot sa winika ng ating pambansang bayani? Tunay nga bang kabataan ang pag-asa ng bayan? Naway panghawakan nating mga kabataan ang winika ng ating pambansang bayani. Laban para sa bayan. ¿Acaso no sabes respetar a las autoridades? Ang kanyang panulat ay maaaring tumigil, ngunit ang diwang kanyang sinindihan ay hindi kailanman namatay. Hindi siya nabuhay para sa sarili, kundi para sa bayang minsang natutong tumindig. Sa bawat kabataang nag-iisip, sa bawat pusong may tapang na magsalita ng katotohanan, naroon ang kanyang pamana. Sapagkat ang kalayaan ay hindi lamang ipinaglaban noon, ito'y pinagpapatuloy ngayon. At ang tanong ay hindi na kung sino si Jose Rizal. Ang tanong ay, tayo ba ang kabataang handang maging pag-asa ng bayan?